tao na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Nakakalungkot man pong isipin, pero marami. Karamihan po. Lalo na po yung aming mga binabahagian sa iba sa mga lansangan. Mayroon po kami nakikita na parang wala lang sa kanila, pero mayroon po kaming na-encounter sa isang bus na halos lahat po sila nakinig. Dahil, bakit? Naramdaman nila yung presensya ng Diyos. Nung sinabi ko sa kanila na may mga lugar na talagang sasalantahin ng bagyo. Kaya po hindi po kaya ng scientist na magpadala ng bagyo. Hindi po kaya ng ibang tao magpadala ng bagyo. Sino po ang nun, kundi ang Diyos upang matuto tayong tumawag sa Kanya, mga kapatid. Huwag po tayo mag-alinlangan na laging tumawag sa Kanya. Huwag umaasang tatanggap ng sino man mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Hindi po daw makatatanggap ang mga tao, lalo na po kung pabago-bago ang isip. Katulad po nito, nagpapahagi kami ng salita ng Diyos. Depende na po yun kung kayo po ay tinanggap niyo sa buhay niyo ang Panginoon na si Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, siya ang may hawak ng ating buhay. Hindi po tayo. Hindi po ang magulang natin o ang ating ang asawa ninyo o ang mga anak ninyo. Kung hindi ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Kaya po, totoo po yun na depende po kung saan ka pupunta. Sa impyerno ba, sa dagat-dagatang apoy, o sa kaharian ng Diyos na naglikha sa atin. Kasi po, mga kapatid, kapag ikaw ay puro kalayawan ng alam mo sa buhay, sa palagay niyo po, matutuwa ang Diyos nun? Na puro kasiyahan. Paano po pag binawi ang buhay mo? Binawi ang buhay natin. At nakita na yun ang mga ginawa natin sa buhay. Hindi tayo sa Kanya nagpasalamat. At ito pa po, kailangan po natin bawat gising natin sa umaga o bawat pagtulog natin, lagi po natin pasasalamatan ng Diyos at hihingi po tayo sa Kanya ng tawad at lagi po tayo magpapalinis sa banal na salita ng Diyos o sa Espiritu. Dahil po, ang Diyos, siya po ang makapangyarihan na nagbibigay sa atin ng lakas ng pangangatawan. Paano pag natulog tayo, mga kapatid, hindi na tayo nagising? Ano na ang gagawin mo? Diba wala na? Pagharap mo sa Panginoon, doon mo sa Kanya sasabihin, anong nagawa mo sa kalupaan? Papakita ng Diyos, ni hindi mo nagawang magpasalamat sa akin sa isang bagay na binigay ko sa iyo. Ano, ang kalakasan ng pangangatawan, pag-iingat sa pagtatrabaho mo. Ni hindi mo sa akin na ibigay ang isang araw sa pamamahinga. Anong araw? Araw ng linggo, mga kapatid. At kung marami man tayo mga ginagawa sa araw ng linggo, mga kapatid, maaari nyo pong mapakinggan ang salita ng Diyos sa YouTube, sa Yahweh Ministry 102, sa pamamagitan ni Pastor J.D. Piloton, na siya po ay nagpatuloy na nagpapagamit sa Diyos. Siya po ngayon ay sa kasalukuyan na nandun sa Cagayan de Oro sa Mindanao. Siya po ay nagbabahagi doon ng salita ng Diyos sa mga tao. Kaya kami po ay napag-utusan din ng Panginoon na magbahagi saan? Sa lansangan, sa jeep, o kaya sa bus. Mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Kaya gusto niya, bago siya dumating at magpadala siya nang hindi ka na magugustuhan natin na pagsubok na mga darating na anumang dito sa ating mundo. Mga kapatid, magpalinis tayo sa Panginoon, tanggapin po natin siya ng buong buo sa ating buhay. Huwag po natin baliwalain, mga kapatid, ang binabahagi namin sa inyo ng salita ng Diyos, na huwag kayong parang katulad ng isang dagat na pabago-bago o paalon-alon, aalunin ang isipan nyo na kung saan doon muna sa makamundong gawain, kasiyahan. Maari po tayo magsiya, mga kapatid, pero sa araw ng linggo at bawat oras, lagi po natin pasalamatan ang ating Diyos na may likha sa atin, may bigay ng buhay natin, mga kapatid. Nakakatuwa lang po, mga kapatid, dahil maraming mga tao na talagang
nakikinig din sila sa aming mga binabahagi. Lalo na po yun sa mga bus, mga kapatid. At nandito pa po. Alam nyo mga kapatid, marami ang mga tao na uhaw sa pag-ibig ng Diyos. Marami po tayong magagawa. Marami po tayong magagawa para sa Kanya. Lumapit lang po tayo sa Panginoon na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Huwag po tayo mag-alinlangan mga kapatid. Dahil nakalagay dito, mga kapatid, magalak kayo. Kapag kayo'y lumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Di po ba, maraming mga tao na talagang kung minsan nagagawa ng tapusin ang kanilang buhay dahil saan? Sa mga pagsubok na hindi nila makayanan. Pero mga kapatid, kayanin po natin dahil pag nalagpasan po natin yung mga pagsubok na yon, alam nyo po, kahit maliit na pagsubok, baliwala na yun sa inyo. Dahil ginagabayan kayo ng Panginoon na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ mga kapatid. Huwag po natin baliwalain ang salita ng Diyos na ito. Kasi oras na bawiin ang ating buhay o ang buhay nyo. Ano pa ang magagawa natin? Wala na. Wala nang panibagong buhay. Na pagka tayo ay binawi ng Panginoon, Lord, maaari bang akong bumalik ulit sa lupa para baguhin ko at magbahagi din ako sa aking mga kapatid, sa mga kapitbahay. Siya rin po ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya tayo ay dapat na magalak mga kapatid na may mga nagbabahagi ng banal na salita, lalo sa gantong mga lansangan. Mare dito. Kaya salamat po sa ating lahat mga kapatid. Nais ko po kayong pasalamatan dahil kayo po ay, hindi ko alam kung nakinig kayo o ano, pero kayo na po ang nakakaalam at ang Panginoon ang nakakaalam. Kaya po, ipag-pray ko po kayong lahat. Oh yes, Lord God, hallelujah, Yeshua, Mashiach, with Jesus Christ, Lord God. Tulungan mo, Panginoon, ang mga tao rito, Panginoon, sa jeep na ito, Panginoon, Lord God. Ipuin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isang nandirito, Panginoon. Iligtas sila, Panginoon, sa anumang mga panganib na gawa ni Satanas, Lord God. Sa mga pagsubok, Panginoon, sila'y bigyan mo, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng loob na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng matatag na kalooban, Lord God. Ingatan ang kanilang buhay, Panginoon. Sulat mo, Panginoon, sa iyong aklat na buhay, Panginoon, ang mga pangalan nila, Panginoon, upang pagdating ng oras, Panginoon, hindi sila magdanas ng kapighatian sa dagat-dagatang apoy. Pagkus, Panginoon, yakapin mo sila, Panginoon, at kung sino man, Panginoon, ang may mga trabaho dito, Panginoon, Lord God, ingatan mo sila sa kanilang mga ginagawa, na huwag silang madisgrasya, mapahamak, Panginoon, sapagkat mahal mo sila, Lord God. Alam ko po, Panginoon, na may mga tao rito, Panginoon, na napakinggan nila ang iyong banal na salita, Lord God. At Lord, nawa, Panginoon, matanggap nila sa Yahweh Ministry 102, Panginoon, na makita nila ang mga preaching ni Pastor JD, Panginoon, na ito'y babala na malapit nang dumating ang Diyos. Panginoon, alam po namin na ikaw na malapit ka nang dumating, Lord God. Alam po namin ito, Panginoon, sapagkat, Panginoon, inaapura mo na, Panginoon, ang mga nagpapagamit sa Panginoon, nagpapagamit sa iyo, Lord God, sapagkat ikaw, Lord, ang aming Diyos na buhay, Lord God. Ingatan mo rin, Panginoon, ang buhay ng driver na ito, Panginoon, ang kanyang mga kamay, Panginoon, Lord God. Bigyan mo ng kapangyarihan sa pagmamaneho, Panginoon, na ingatan ang kanyang mga pasahero, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng kalakasan. At Panginoon, ingatan mo ang kalusugan ng driver na ito, Panginoon. Hindi ko man siya kilala, Panginoon. Ikaw ang nakakakilala sa kanya, Lord God. Dahil walang maililihim sa iyo, Panginoon. Lahat ay hayag, Lord God. Kaya, Panginoon, ipuin mo, Panginoon, ang puso ng driver na ito, Panginoon. Ang ingatan mo ang kanyang pamilya, mga anak niya, Panginoon. Ang kanyang mga kamag-anak sa malayo, Panginoon, o malapit man sa kanyang tahanan, Lord God. Ang kanyang mga kamag-anak. Ingatan mo ito, Panginoon, sapagkat ikaw ay aming Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kagalakan, Lord God. Bigay mo sa kanila ang 10 bunga ng banal na Espiritu, Panginoon, na ito, Panginoon, ay mamutawi sa kanilang mga bibig, Lord God. Tulungan mo, linisin, i-cover sila, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Salamat, Lord, sa lugar na ito, Panginoon, na aming pupuntahan, Lord God, na kami, Panginoon, ay patuloy mong ingatan, Lord God, na Ping, Panginoon, Lord God, kaya muli, Panginoon,
Binabalik ko ang papurit na sa salamat. To God be the glory. Amen.